ha? Sa mga tao na nirespeto at inilibate ang kanilang ang kanilang status. Halimbawa na ang isang halimbawa po rito yung halimbawa Buddha, ha? Sa mga Buddhist na naniniwala na si Buddha po ay isang tao, ha? At ito po ay gradually na-elevate at ginawang Diyos at sinamba. Ganun din po yung mga tao halimbawa Hindu, ha? Na sila ay naniniwala na ang baka ay banal at hindi nila ito kinakain at tuloy na ito ay kanilang nasamba, ha? At maging sa mga ibang naniniwala na ang tao ay mayroong kapangyarihan at nabigyan ng halaga at sinambayan, yan po ay nabilang or kabilang doon sa pangalawang kategorya ng pagsamba ng mga tao. Unang-una, the first category, yung mga tao na napapabilang sa sumamba sa tunay na tagapaglikha. At ito po ay yung mga propeta, henerasyon ng mga propeta at mga tao na sumunod sa kanilang mga aral. Kay Adam, kinilala niya ang tunay na tagapaglikha. Si Noah, si Idris, si Enoch, lahat po ng mga propeta sa bawat siglo. At yung mga tao na sumunod sa kanilang mga pag-uutos at pinaniniwalaan ng kanilang mga aral, sila po ay kabilang doon sa first group ng mga nilikha ng Allah, ng mga tao na sumamba sa tunay na dakilang tagapaglikha. Hanggang sa panahon ng Moses, sila po ay sumamba sa tunay na dakilang tagapaglikha, maliban na lamang doon sa mga tao na gumawa ng sariling Diyos. Halimbawa, yung iniwan na niya yung kanyang mga kababayan at siya umakyat sa bundok Mount Sinai at siya naroon at inaabot ng 40 araw, 30 araw hanggang 40 araw. Yung pong iniwan niya, mga kababayan niya noon ay gumawa ng sariling Diyos. Tinunaw nila ang kanilang mga ornaments, ang kanilang mga ginto, ang kanilang mga gold, at ginawa ito isang baka at yun ang sinamba nila. Astagfirullah. At yung mga Diyos-Diyosan nakita natin sa panahon ng mga propeta na nauna, even Prophet Abraham mismo, Abraham, ang kanyang tatay at kanyang kapatid ay sa kanilang mga kamay minolde ang mga Diyos-Diyosan, ang mga santo, at ito ang kanilang sinamba. Tatay mismo ng Prophet Abraham. Astagfirullah. So, yun po yung mga kabilang sa mga pangalawang grupo na anything, ano pa man, bagay, malaki man ito'y maliit, kapag ito'y creatures, kapag ito'y nilikha lamang ng dakilang tagapaglikha at nilikha ng mga tao, ng kamay ng mga tao, at mga nilikha ng Diyos na nandiyan sa kapaligiran, maging ito hindi nakikita, halimbawa hangin, hindi natin nakikita, kung sino man tao sumamba sa hangin, ha? Sumamba sa espiritu na ginawa lamang ng Allah, yung mga spirit, bad and good jinn, sila po ay napapabilang doon sa pangalawang grupo ng pagsamba. So yun po yung overall ng pananaw ng pagsamba sa aral ng Islam. Pangatlong grupo, pangatlong grupo, meron pang pangatlo. Itong pangatlong grupo ay nakakatakot dahil ito'y medyo hidden at medyo personal sa mga tao, dahil ito'y hindi mo gaanong mapapansin na kabod na lamang nagagawa ng isang tao. Yun yung pagsamba sa sariling desire, sa sariling kagustuhan. Yan po ang pinaka-short na paliliwanag, yung pagsamba sa sariling kagustuhan. Bakit? Na-violate niya ang pagsamba, ang pagsunod sa lumikha sa kanya at lumikha sa lahat ng mga nilikha na yan, nalabag niya yung utos na sambahin yung dakilang tagapaglikha dahil sa pagsunod sa kanyang sariling kagustuhan. So ibig sabihin, pag sinunod niya ang kanyang sariling kagustuhan in violation doon sa kagustuhan ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang nasamba niya hindi ang Allah, ngunit ang kanyang sariling kagustuhan. Yan po sinabi ng Allah sa loob ng Quran. Ha? Sabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, hanggang sa dulo ng verse na yon. Sabi ng Allah, nakita ba ninyo? Ara'aita, nakita ba ninyo? Nakita mo ba? Ang mga tao na ginawa nilang Diyos ang kanilang sariling kagustuhan. So yun po ay medyo personal at medyo hidden yung gano'n, dahil wala namang, hindi naman siya umaharap sa ribulto,
Hindi naman siya umarap sa baka, hindi siya umarap sa tao, hindi siya umarap sa halaman, sa bundok, bato, anuman, na apoy, or hangin, or anuman. Hindi siya umarap objectively. Ngunit, ang sinunod niya, ang kanyang sariling kagustuhan na mayroong violation doon sa nagkontrahan at sa kakagustuhan ng dakilang tagapaglikha. Pag sinunod niya yun ang nasamba niya. Mayroong tao sumasamba sa pera, halimbawa. Gustong-gusto niya yung pagyaman lamang. Pagyaman, halimbawa, wala na siyang ginawa. Pagpaparami ng pera, ang nasamba niya yung pera, yung kayamanan. Ha? So, yun po mga kapatid, ang isang napakagandang na-share sa atin ng ating kapatid kahapon at base na rin sa aral ng Islam na ito'y napupulutan ng magandang aral, especially ng mga Muslim na magaan nakakagawa ng mga ganong pagkakataon, ng mga ganong sistema, at tuluyan na papabilang sila doon sa isa sa mga uri ng grupo ng mga tao na as far as pagsamba is concerned. So ingatan po natin mga kapatid ang buhay na binigay sa atin ng ating dakilang tagapaglikha at gamitin lamang ito. Gamitin ito at ito'y dapat bumalik sa kanya na